Uy, grabe naman kayo. Bakit naman ganoon? Bakit nyo naman tinawag na pabigat? Itong si former spokesperson Harry Roque, ay, ang sama naman ninyo. Ang sama naman ng mga gising ninyo. Abay, itong si Harry Roque, nag-e-effort na nga sa inyo. Tinawag nyo pang pabigat. Kaya Roque, nako, dapat matauhan ka na. 'Di ba? Kung meron kang dapat ikantay, kanta mo na. Total, tinatawag ka lang din naman nilang pabigat eh. Hindi naman literally na direct ng sinabing pabigat ka, pero yun na din yung gustong palabasin eh. Initsapwera ka na. Kasi wala ka ng silbi. O, asikasuhin mo daw muna kaso mo. Uy, naku, mga minamahal, ang sakit nito. O, sabi dito ng Abante News. Nakita ko lang to, sabi ko, grabe naman tong balitang to. Pabigat ka daw, Roque. Ano ba naman yan? Yung mga pinaglalaban mo, hindi ka kayang ipaglaban. Yan yung masakit eh. Mga minamahal, kahit saan naman. Yung tipong ginawan mo sila ng mabuti, pero sama ng loob yung ibabalik sa'yo. Ang daming ganyan eh. Mapapersonal na buhay man natin yan. Sige nga, kayo nga. 'Di ba? May mga ganong klaseng bagay, mga minamahal. Alright. Sabi dito, posible umanong pabigat na ang tingin ng mga Duterte kay dating presidential spokesperson Harry Roque, kaya hindi ito isinama sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur, Representative Zea Along Adjong. Yan po yung kanyang napansin. 'Di ba? Kasi alam niyo, sa totoo lang, madaming pwedeng mag-anunsyo nun eh. Oo, mga minamahal, madaming pwedeng mag-anunsyo na ay hindi na parte po ng legal team itong si Harry Roque. Pero yung manggagaling mismo sa bibig ni Vice President Sara Duterte na kinlarify niya mismo sa harap ng social media, sa harap ng napakadaming tao, 'di ba? Na pinangalandakan pa naman ni Harry Roque na siya ay isa sa mga magiging legal team council ni former President Duterte, lalo pat sabi niya, hindi ako uuwi. I cannot go home because I have to defend my president. Tapos bigla ang sasabihin ni Sara Duterte, kinlarify niya na hindi naman siya parte ng legal team O, ayusin niya muna yung asylum niya. O, madami pa siyang kaso. Asikasuhin niya muna yung kaso niya bago siya magano ng kaso ng iba. Ay, ang sakit naman nun, mga minamahal. Sobrang sakit naman nun. Inanunsyo mo na, 'di ba? Tapos bigla kang mapapahiya. Hay nako. Itchapwera ka na, Harry Roque. Wala ka ng silbi. 'Di ba? Dahil ikaw ay naharap din sa mga kaso, meron ngang kasong human qualified trafficking yan. Dapat nga, hinihiring na yan, mga minamahal, sa totoo para magkaroon na ng ma-resolve na yung issue, ma-issuehan kung guilty ba or hindi, para nang makansela yung kanyang passport. Tingnan nyo, hanggang ngayon, naglalamierda pa din yung uki ng ina. 'Di ba? So ngayon nga po, mga minamahal, eto, basahin natin yung sinabi ni Adyong. Roque, pabigat na sa mga Duterte. Agoy! Agoy! Ang sakit naman ito. Ouch! Di ba, mga minamahal? Mamaya may maasar na naman sa akin dyan. Masakit naman talaga ouch! Pabigat pala ako. Ginawa ko naman ng lahat 'Diba? Kahit ako ay wanted, kahit ako ay pinaghahanap ng batas, kahit ako ay palipat-lipat, sinikap kong pumunta sa The Hague, sa the Netherlands, para maging abogado ni former President Duterte, tapos ito lang yung igaganti nyo. Hindi nyo ako papasamahin bilang isang legal team ni former President Duterte. Ano ba kayo? Nasayang yung effort ko dito. 'Di ba? Ay, deserve mo yan Nagpapaka-main hero ka sa mga taong hindi ka naman kinikilala. 'Di ba? Huwag mo nang ipilit kasi yung sarili mo. Tama naman yung sinabi, mga minamahal, ni Harry Roque na hindi niya na ipipilit yung kanyang sarili. Abay, dapat lang. Dapat lang na huwag mo nang ipilit yung sarili mo, masasaktan ka lang. Yung kahit anong depensa mo, dinedepensahan mo sila, oo, pero ang tanong, dinedepensahan ka ba nila? 'Di ba hindi? Ang sakit naman nakakaiyak. 'Di ba?
Alright, sabi pa dito. I think Vice President knows that Harry Roque is bringing too much problem. So, alam daw ni Vice President Sara Duterte, mga minamahal, na itong si Harry Roque ay magdadala lang po ng napakalaking problema sa kanila. So, if ever that he would remain in the Netherlands, nag-grant na ba yung asylum mo, Harry Roque? Sakit nito. Because they understand that not only Attorney Roque was cited in contempt in the Quadcom, but he also facing a serious case here in our country, which is yung qualified human trafficking, his involvement in Pogo. Diba? May kaso itong si Harry Roque sa Pogo. Dapat nga para sa akin, kung ako yung tatanungin, minamadali na yan, mga minamahal, para nang nauhusgahan na itong si Harry Roque. Kasi tingnan ninyo, walang ibang ginawa kundi naglalamyerda lang. Oo, lamyerda dito, lamyerda doon, na parang kala mo, walang kaso. Bakit ba nakabinbin yan dyan sa DOJ? Bakit hindi magalaw-galaw yung kaso ni Harry Roque? Bakit nakabinbin lang? Dapat asikasuhin. Magkaroon ng preliminary investigation, i-resolve yung issue. 'Di ba? Para makakuha ng probable cause, kung guilty ba or hindi. Kasi hangga't hindi nakikitaan ng probable cause, abay makikita nyo si Harry Roque, lamyerda dito, lamyerda doon, parang malaya, parang kala mo, tila baga walang ginawang kasalanan. 'Di ba? So, dapat itong si Harry Roque, para sa akin, iniimbestigahan, pabilisin yung hearing. 'Di ba, mga minamahal? Pero masarap na sa feelings na makita na itong si Harry Roque ay talagang initsapwera na nila. Para sa akin, mga minamahal, ang sarap sa feelings na initsapwera na nila itong si Harry Roque. Biruin mo, ang yabang ba naman, 'di ba? Si Kaufman ba 'yun, yung isa sa legal team ng mga Duterte? And I think nayabangan itong si Kaufman dito kay Roque. Madaldal kasi. Sobrang daldal niya ni Harry Roque, mga minamahal. Baka yung mapag-usapan, abay i-content, kasi vlogger na din ngayon itong si Harry Roque. By the way, mga minamahal, natawa ako. 'Di ba ang sabi ni Harry Roque noon, ganito, pag people power na tayo. Ay, naks. Siya yung nagyaya ng people power, pero siya yung wala. Diba? Supposedly, kapag ikaw magyayaya ng people power, dapat ikaw yung nangunguna. Kaso ano yun? Online people power? Trolling lang sa lang tayo? Comment, Facebook lang? Ganon lang ba? Harry Roque? Di ba nakakatawang isipin? So ngayon nga po, mga minamahal, yung pinagtawanan si Roque. Inano pa nga siya ni Doris Bigornia sinupalpal Kung hindi ba naman loko-loko? Magpi-people power, tapos siya yung wala. Tapos dati sinasabi niya yung people power, hindi yan totoo. Mga aktivista lang gumagawa yan. Pero ngayon, tingnan ninyo, sila yung nagrarally. Di ba parang mga timang? Na-jude something talaga sila sa mga pag-iisip nila. I think parang gano'n na yung nangyayari. Dahil sobrang obsessed silang mapabagsak ang gobyerno, pero hindi nila mapabagsak. Kaya dinadaan na lang nila sa paninira. Tingnan niyo yung mga vloggers nila, nag-iiyakan doon sa Tricom. Kilala niyo tong vlogger na to? Iyakin Tingnan niyo, ayan Yan, lakas gumawa ng fake news. Sabi niya, bilang isang taxpayer po, ganyan-ganyan. Ngayon, ginisa siya. Taxpayer din naman ako How much tax did you pay? Ay, talagang hindi nakasagot, mga minamahal. Baka yung tinutukoy niyang tax is yung bumibili lang siya, yung VAT, yung ITR. Baka yun lang. Pero wala naman siyang yung tax na literal na binabayaran na Diba? Yung may monthly, may business, ganyan-ganyan. Lahat tayo taxpayer. Diyos mio naman, Santa Barbara Bindi. Tawang-tawa talaga ako dito kaya kay sa mga vloggers ni Digong. Si Digong nandoon sa The Hague. Si Roque nagtatago. Si Sarah uhaw sa posisyon. Si Robin na aksidente. Yung mga vloggers na sa Tricom. Wala, mga minamahal. Kawawa sila. Panis. Diba? Nakakaawa. Tapos itong si Harry Roque, tinatakwil na din nila kasi wala na ngang tawag dito, wala nang kwenta, wala nang silbi. Ay, nako. Alright, mga minamahal. Saludo sa'yo.
Adyong. Again, it's me again, Alicia nyo. Pahingi lang po ako mga minamahal ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell mga minamahal for more update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.